Makalipas nga po ang 2 linggo na aming bakasyon, sa likod ng bahay, eto na ngayon ang sitwasyon. Makapal na ang damo, nagpapataasan, parang nagpapayabangan. Masukal at naglaglagan ang mga dahon. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan na ng aksyon. Kaya agad ako naghanda. Dahil sa ilang araw na aming pagkawala, mukhang mapapalaban ang inyong kanayon. Naghanda lang ako na magiging pananghalian dahil alam ko medyo mapapalaban ako dito. Hindi man ganun kalakihan, pero sa isip ko gutom ang magiging dulo. Kaya sa dalag, panlaban sa gutom, sa tingin ko naman ayos na to. Saka ko lang iniwan saglit para maumpisahan ang paglilinis. Nasa isip-isip ko sa kapal ng damo, ayos sana kung may kambing dito. Pero kambing man mag-aalangan din dahil sa halip na gulay, baka sila pa maunang mapasalang sa aking mukbang. Upang may pandagdag na mitas lang ako ng talong, isa din itong masarap sa ihaw. Total nakapagpabaga na din lang ako. Talo-talo na to. Pero nasilip ko itong talbos ng kamote na sa kapal ng dahon hindi ko maiwasang matukso. Kaya habang nakasalang yung pang-ihaw sa loob ng bahay, nagpakulo na din ako. Eto na po yung aking inihaw na dalag. Ang ganda ng pagkakaluto. Sakto-sakto at yung aking tiyan dumadagundong na din. Lord, we thank you for this food. Pagpalain ito at magsilbing lakas sa iyong pangatawan. In Jesus' name, Amen. Mamaya ko na muna itutuloy yung aking nililinisan. Sa usawan ko po, bagoong na mapinisitan ko ng nilagang sampalok. Masam. Mayang. Binabad ko na po ito ng magdamag. Kaya hindi ko na ho tinanggalan ng bituka. Kapal ho ng kanyang laman. Papalamigan ko pa ho sana, kaso mapapansin nyo nangangatog na yung kamay ko sa gutom. Hindi ko na ho nahintay. Diba, mas maganda ho yung ganyan. Medyo may pumapaso-paso sa bibig. Etong sausawang ko, hindi ganong maalat yan kasi yung bagoong na ginagamit ko. Hindi ganong maalat dito sa Thailand. At saka nilagyan ko din siya ng tubig, yung pinaglagaan ko po nitong talbos.
Kunin ko itong kanyang laman loob. Mainit nga lang. Yun nga lang muna. Quality. Ganyan ho yung malimit na iniihaw ko, mga isdang tabang. Katulad nga po nitong dalag, tilapia, puyo. Kasi nga ho laking bukid doon yung mga kanal, yung kanal, yung mga nagtatanong. Bakit lagi daw ganito? At saka isang dahilan ko kasi yan, malayo ko kami sa dagat. Kung may mabili man ako sa palengke, hindi ko na ho siya may pakita ng buhay, yung pagiging sariwa niya. Hindi ho katulad ng mga ito, makikita nyo, minsan niluluto ko, gumagalaw pa, ako naglilinis. Andun yung kanyang pagiging sariwa. Hindi ho halata yung pagkahilig ko sa dahon. Konti na lang oh. Kasi yung ulang mauubos ah. Yan, tatlo. Titika ko naman kung kay Mrs. ensilada niya. Isa yan naman sa kanyang favorite, ensilada. Kaya pag nagmumukbang po ako, yan lagi niyang bilin. Pag nag-ihaw ako ng talong, itirhanda ko siya para naman sa kanya ensilada. Yun. Kulang yung nadala kong kanin. Mag-i-refill pa ho ako. Ang tapos ko dito. Kanin.